Isa pong mapagpalang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay muna manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan. Naway gabayan mo kami, samahan mo kami sa amin pong pagsasanay at pag-aaral ng iyong mabuting balita, ang mensahe mo na punong-puno ng karunungan. Sa'yo po namin pinagkakatiwala, buong puso, buong lakas, buong pag-isip, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, ang ating pong matutungayan ay patungkol sa ang panalangin ay tumutulong sa iyo na makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kung saan ito sa unang hari, Kapitulo 18, 36 hanggang 39. Dito sa talatang ito na pinakita ni Propeta Elias ang kapangyarihan ng Diyos sa harap ng mga mananamba ni Baal sa bundok Carmel, no? Na kung saan na walang saysay ang pagkatangka ng mga propeta ng Baal na pukawin ang tugon mula sa kanilang Diyos. Ito lumapit si Elias na nagtayo ng altar para sa Panginoon at nanalangin. Pagkatapos niya manalangin, bumaba ang apoy mula sa langit at sumunog sa andog sa kahoy ng mga bato at sa lupa at sumipsip ng tubig na nasukay sa palibot ng altar. Ang makapangyarihang manifestasyon na ito, ang kapangyarihan ng Diyos, ay nagpabago sa paniniwala naman naroon at sila'y nagsabi, ang Panginoong Diyos, siya ang Diyos. Ang Panginoon, siya ang Diyos. So mga kapatid, dito po sa pangyari ito, nagpapakita kung paano ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng komunikasyon sa Diyos, kundi isang aktibong paglahok sa kanyang kapangyarihan. Dito ipinakita ni Elias sa pamagitan ng pagtitiwala at pananalangin sa Diyos. Okay? So sa pamagitan ito, inahamon tayo, mga kapatid, na mas lumalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Inaanyahan tayo na umarap sa Kanya, bukas ang puso at isipan upang makita hindi lamang Kanyang kakayahan sa mga makapangyarihang gawa, kundi pati na rin sa paggabay, pagprotekta at pagmamahal sa atin sa araw-araw. So kapatid, ang kapangyarihang panalangin ng Diyos, ito'y nagbibigay ng kapayapaan ng isip. No? Kung labis kang nababalisa, ito inihimok tayo ng Biblia na makapangyarihang banal espiritu ng Diyos na manalangin na walang tigil. Okay? Ito, mga kapatid, na ang kapayapaan ng Diyos ang nakahigit sa lahat ng kaisipan na nagbabantay sa ating mga puso at sa ating mga kakayaang pagkaisipan ayon sa Pilipos chapter 4 verse 7. Hindi lamang yung kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin na binibigay ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan. No? Panalangin sa Diyos ng buong kaaliwan ay nakapagdudulot ng malaking ginawa. No? Siya umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian. Ayon sa 2 Korinto 1, Kapitulo 1, 3 hanggang 4. Okay? Na lubang dito na ang Panginoong Hesus ay sa kanyang panalangin siya lumuluod at sa kanyang pagsimula sa panalangin nagpakita dito ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Okay? Pangatlo, mga kapatid, ang panalangin, ito ay nagbibigay na masasabing makapangyarihan. Ito ay ang karunungan na bumula sa Diyos. Dahil kung tayo ay nagkukulang ng karunungan, umiit tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Okay? So, kapatid, tapat ang Diyos. Ipinapakita niya ang kapangyarihan. Sa sandaling tayo ay dumidepende. Sa sandali tayo ay nagpapasakop. Sa sandali tayo nagtitiwala. Sa sandali tayo umihingi ng patnubay, proteksyon at gabay sa Kanya. Paniwalaan mo, kapatid, na tapat ang Diyos. Hindi siya nagkukulang, hindi siya nagmamaliw, hindi siya humihingi ng anumang kondisyon, kundi ang lahat ng ating pangailangan o anuman ang bagay na nais natin ay pagkakaloob ng Diyos. Ito ay para sa ikabubuti mo, sa
ikapapayapa ng ating isip, ng ating puso. Kaya magpatuloy tayo kapatid. Kapatid, amen? Amen. Tayo manalangin, dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa paalala mo ito na tunay nga ang kapangyarihan mo ang nagahari, ang kapangyarihan mo na tumutulong sa aming panalangin, na kung sandaling kami nababalisa, ikaw ay patuloy na nagbibigay ng kapayapaan ng aming isip, kapayapaan ng aming puso. Salamat o Diyos sa oras nito. Galak na galak aming puso, tunay nga napakabuti mo at kami patuloy na magtitiwala sa iyo, patuloy na dumidepende sa iyo, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan. Maraming salamat o Diyos. Ang lahat po ng pasalamat, papuri at pagdakila, tangi sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat. Bati, glory to God.